Sabi sa Ecclesiastes 8 verses 11 to 12, when a crime is not punished quickly, people feel it is safe to do wrong. But even though a person sins 100 times and still lives a long time, I know that those who fear God will be better off. Sabi dito, hindi naman napaparusahan kaagad kaya feeling ng mga tao okay lang. Ang hindi nila alam na iipon lang yung judgment ni Lord sa kanila. Kaya oras na makatingin ng palo kay Lord, sobrang bigat, sobrang hirap, talagang nakakadurog. Hindi naman talaga tayo nakakatakas sa mga maling ginagawa natin. Akala lang natin yun. At ang mas masakit pa nun, nakakakita tayo ng mga taong mali-mali yung ginagawa. Tapos pag tinignan natin, parang okay naman yung buhay nila. Kaya maraming natitempt na gayahin kasi doon nila sinasalamin yung sarili nila. Pero sa kabila ng napakagandang panglabas, siguradong wasak na wasak yung pangloob. At yun ang hindi nakikita ng mga tao. Kaya naman mukhang maganda at ginagaya. At kahit daw mabuhay pa ng sobrang tagal yung mga ganitong klaseng tao, ay walang-wala sila sa maaabot at mararating na mga may takot sa Diyos. Masarap lang isipin, masarap lang gawin, pero impyerno ang destinasyon. Huwag nating kainggitan yung mga taong gumagawa ng mali at huwag nating isipin na dahil sa maling ginagawa nila ay umaasenso sila. Pag bumagsak ang isang taong walang takot sa Diyos, baon talaga. Kaya kung ginagaya mo yung pamamaraan nila, siguradong magagaya mo din yung pagbagsak nila. Because true success, peace, and purpose in life only belongs to Jesus Christ. Sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to. Sabi sa Romans 1 verse 24, so God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. O sa Tagalog sabi dito, kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa marurumihang hangarin ng kanilang puso. Hinayaan na, iniwanan na, pinabayaan. Kasi ayaw sumunod. Naisip ba natin yon kahit isang beses? Or ang alam lang natin, hindi tayo iiwanan ni Lord kahit anong mangyari? Kasi mahal niya ako, anak niya ako, at patatawarin niya ako. Delikado po yun kung yun lang iniisip natin dahil ang tendency iti-take for granted natin. It is very clear na kung talagang ayaw natin sumunod, iiwanan tayo ni Lord. Hindi ibig sabihin hindi ka niya mahal, pero para matuto ka. And we will have to be able to face the consequences. Ano yung consequences na yon? Sasablay yung mga decision making natin. Lalo tayong malulubog, lalo tayong mababaon, at lalo tayong mawawasak. Narinig na ba kayo ng isang tao na sinasabing, Lord, bakit mo ko iniwan? The question is, si Lord ba talaga unang nang iwan sa atin dahil trip niya lang, iwanan niya lang tayo? O tayo yung unang talagang tumalikod sa Kanya? Kaya bago natin tanungin yon, siguraduhin muna natin na talagang sumusunod tayo kay Lord at priority natin siya. At nakapag-desisyon na tayo na talagang tatalikod na tayo sa makasalanang buhay natin. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga yung message ng video na to. Sabi sa James 1 verse 22, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. One of the most important words in the Bible is obedience. It doesn't matter kung anong gusto mong gawin para kay Lord. Kung hindi yun yung gusto niyang gawin mo, baliwala kasi it's still counted as disobedience. Like yung nangyari kay King Saul. Sumunod siya partially pero hindi ng buo. Hindi fully. Dumiskarte siya ng sarili niya dahil sa palagay niya ay mas mag-glorify niya si Lord sa pamamaraan niya. Kaya nga gaya ng verse na binasa natin, we cannot just listen. Makikinig tayo sa podcast, magbabasa tayo, makikipag-fellowship tayo, pupunta tayo sa church at maririnig natin yung mensahe. Ang kaso lang, pagkatapos natin marinig, we don't apply it in our lives. Kaya kahit anong daming nalalaman natin, kahit mag-aral tayo ng salita ng Diyos, without application, without real obedience, it is nothing. Pero tignan natin, paano ka nga ba makakasunod ng tama kay Lord? Unang-una, kailangan mo munang maibigay ng buo yung buhay mo sa Kanya. Dahil hanggat sa ikaw yung tingin mong nagmamay-ari ng buhay mo, hindi ka naman talaga makakasunod sa Kanya. Kasi most probably, susundin mo yung sarili mo. And applying the Word of God in your life means denying yourself. At magfo-focus ka na sa kung anong gusto niya, sa kung anong paraan niya. Kahit kailan hindi magiging madali para sa isang tao na talagang hindi naman nakasurrender kay Lord ang sumunod sa utos niya. If you want to fully obey God, first, to give your life to Him. Hindi sapat na marami tayong alam sa Bible or nag-church tayo kahit 100 years pa tayong mag-church without obedience and application sa buhay natin. It will all be useless. And this is a clear challenge for those people na nagsasabing, tinanggap ko na si Lord sa buhay ko. Sumusunod ako sa Kanya. Lagi ako nagbabasa ng Bible. I always go to church. Hindi natin kailangan patunayan sa tao. Importante alam ni Lord at alam natin sa puso natin kung totoo yung sinasabi natin. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po ang mensahe ng video na to. Sabi sa Proverbs 28 verse 26, those who trust their own insight are foolish,
but anyone who walks in wisdom is safe. Maraming tao ang talagang ramdam nilang magaling sila at sobrang tiwala sila sa ginagawa nila. Sobrang tiwala sila sa diskarte nila. Tiwala sila na sa abot na makakaya ko, gagawin ko ang lahat. Iaahon ko kayo. Madalas sinasabi yan ng isang taong palaban, punong-puno ng emosyon. Sinabi sa verse na binasa natin, they are foolish. Kasi kapag ganun ang mindset ng isang tao, ibig sabihin walang Diyos yun. Kung mapapansin nyo, kung papakinggan nyo lagi na lang puro ako magaling, ako gagawa ng paraan, ako bahala, ako mag-aahon sa inyo, ako mag-iisip, ako si ganito, ako si ganyan. Bakit ko nasabing walang Diyos? Kasi ang taong may Diyos, hindi ganun mag-isip. Lagi yan magtatanong, Lord, anong gusto mo? Lord, anong gagawin ko? Lord, kung anong plano mo, dun ako. Kung plano nyong dumaan ako sa hirap na ganito, okay lang po. Okay lang po, naiintindihan ko dahil naniniwala po ako sa inyo. Hindi niya pipilitin ang mga bagay-bagay. Meron siyang acceptance sa puso niya kasi nga, meron siyang Diyos sa buhay niya. Maaaring kilala niya si Lord, pero wala siyang relasyon kay Lord. Magkaiba po yung kilala lang at nagdarasal sa totoong merong koneksyon. Sabi dito, but anyone who walks in wisdom is safe. Wisdom is yung meron kang right judgment sa mga bagay-bagay. Meron kang discernment. Alam mo kung tama o mali. Alam mo kung ilalaban mo o hindi. Alam mo kung itutuloy mo o ititigil mo. Alam mo kung kailan mo dapat sabihin at kung paano mo dapat sabihin. Hindi porket matalino ang isang tao, meron na siyang wisdom. Magkaiba po yun. Wisdom is something you get from God by asking Him continuously, Lord, anong gagawin ko? Lord, anong plano mo? Lord, ayaw kong malayo sa'yo. Gusto kong lakaran yung purpose na binigay mo sa buhay ko. And then you will have this wisdom showering upon you that came straight from the Lord. At hindi ka basta-basta magtatanong at magiging ganon ka-sincere kung wala kang totoong relasyon sa Panginoon. Patuloy ka bang magtitiwala sa sarili mo? It's your choice. Sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to. Sabi sa Proverbs 28 verse 13, people who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. Pag-usapan natin yung nakalagay ditong, but if they confess and turn from them. Ang sabi dito, aminin mo yung kasalanan mo. Humingi ka ng tawad. Actually, mahirap yun. Lalo na sa mga taong merong pride. Pero ang iba naman ay nagagawa to. Pero actually, hindi pa doon natatapos. Yung iba kasi akala nila pag nagawa nila yon ay okay na. Inamin ko naman na, nagsorry na ako. Humingi na ako ng tawad at pinatawad naman ako. Kaso, ang sabi dito, confess and turn from them. Ibig sabihin, talikuran. Hindi yung humingi ka nga ng tawad sa Diyos, pero uulit-ulitin mo lang yung maling ginagawa mo. Yung iba, kaya nilang aminin. Kaya nilang humingi ng tawad, pero hindi nila kayang talikuran. Yun yung sinasabi dito, hindi yung humihingi lang tayo ng tawad, nagsusorry lang tayo. Yun yung repentance, the willingness to change, pagtalikod sa makasalanang buhay. You will never receive mercy kahit anong sorry mo. Kung patuloy ka naman sa mga masamang gawain na para bang hindi ka natututo. Following God is a decision. And when you decide to follow God, you decide to turn away from sins. Automatic po yun, hindi yung parehas mong sinusundan. Yung tipong pwede ka sa mainit, tapos pwede ka rin sa malamig. Hindi uubra yun. Mamili ka lang. Kung si Lord lang. Ganun lang kasimple yun. At hanggat hindi tayo tumatalikod sa kasalanan, we can never please God. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Sabi sa Romans 8 verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Paanong leads to death, Coach Mav? Kahit naman anong piliin ko dyan sa dalawa, ay siguradong darating yung araw na mawawala tayong lahat dito sa mundo. Di ganun din, bakit pa ako mamimili? Well, yung death na pinag-uusapan dito is yung eternal separation from God. At nandito ka pa, humihinga ka pa, pero wala ka ng purpose sa buhay. Maaaring ang purpose mo makabili ng bahay, ng kotse, mag-ipon, makabili ng lupa. Pero what comes after those things? Pero kunyari nagawa mo na yung mga bagay na yun, anong kasunod? Darating yung point, wala ka na talagang purpose na may iiwan. Bakit? Kasi yung purpose ng isang taong walang Diyos is puro temporary. Sabi sa binasa natin, if you let your sinful nature control your mind, makasalanan tayong lahat bilang tao. At kung hindi natin kikilalanin si Jesus Christ sa buhay natin, mananatili tayong makasalanan. But if you let the Holy Spirit control your mind, it will lead you to life and peace. Yung pwedeng sakto lang yung pera mo o kaya wala. Pero ang saya-saya mo kasi punong-puno ka ng purpose sa buhay. Mapayapa. At yun ang sinasabi dito. Kasi hindi ka nakabase sa mga bagay na temporary. But if you don't have the Lord in your life, you will face death every day. Araw-araw na lang para kang naghahabol. Araw-araw na lang nag-overthink ka. Meron kang anxiety. Kinakabahan ka, nagdududa ka. Imagine facing that kind of life every day. That is death. Separation from God.
there is no peace. Meron bang exempted dito? Wala. Lahat makakaranas nito basta walang Diyos. Mayaman man o mahirap, babae o lalaki, bata o matanda. Kaya guys, sana naiintindihan nyo yung message ng video na to because God wants to give you a life na punong-puno ng purpose. Sabi sa Romans 5 verse 3, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Grabe no, sabi dito kapag na kay Lord ka ay may enjoy mo yung mga problema at saka yung mga pagsubok. Kasi ang makikita mo hindi yung problema, kundi yung pagkakataon na lalong magtiwala sa Panginoon. Ganun ang anak ng Diyos. Nai-enjoy nila yung mga bagay na hindi nai-enjoy ng mga taong nasa mundo. San mo naman nakukuha yung kakayanan na magsaya kahit pangit yung nangyayari? Walang iba kung hindi sa Panginoon. Kasi nga kasama mo siya. Hindi katulad kapag wala kang Panginoon. Konting problema lang nangangatog ka na. Iba yung kasama mo si Jesus Christ sa lahat ng ginagawa mo. Kaya nga mukha kang baliw sa mata ng tao. Ang dami mo ng problema, nakangiti ka pa rin. Kasi kay Lord ka nakasandal. Hindi sa pangsarili mong pangunawa. At kung maganda or pangit man ang darating, lagi kang nagpapasalamat sa Panginoon. We rejoice because truly, God is faithful in our lives. Mag-iiba yung pananaw mo, mag-iiba yung ugali mo, mag-iiba yung pasensya mo. At lahat ng yun ay magiging posible lang kapag meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po ang mensahe ng video na to. Lord, sabi sa Romans 6 verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ, so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. This is a reminder to you. Yes, you, na hindi ka naalipin ng kasalanan. That you already have a power to say no to sin. Meron ka ng pamimilian na dati wala. At ang lagi mo nang pinipili ngayon ay ang sumunod sa tagapagligtas mo. Hindi katulad dati nung wala pa tayo kay Lord. Wala tayong choice. Iba-iba lang yung desisyon natin pero lahat yun nasa side ng kasalanan. Desisyon mo sa trabaho, desisyon mo sa pamilya, desisyon mo sa relasyon, or kahit anong bagay. Lahat yun nasa side ng kasalanan. Kasi hindi ka pa malaya nun, nakakulong ka pa nun. Kaya kahit anong pagbabago na gustuin mo sa buhay mo, hindi nangyayari. Nakarinig ka na ba ng isang tao na sinasabing ginagawa ko yung best ko, pinipilit kong magbago, pero hirap na hirap ako at hindi ko magawa. Kasi nga wala si Lord sa buhay ng isang tao. At hindi talaga kakayaning magbago kung human effort lang. Pero ngayon, pinalaya ka na ng Diyos sa kasalanan. Meron ka ng kapangyarihan tumanggi. Mamayang hapon o mamayang gabi, merong magyayaya sa'yo na tropa mo para gawin ang mga dati niyong gawain na pangmundo. Kung totoong nasa iyo na si Lord, hindi ka mahihirapang tumanggi. Bukas pwedeng may dumating na sisira ng relasyon niyong mag-asawa. Pero dahil na kay Lord na kayo, hindi ka na magpapadala sa kasalanan. Wala na siyang kapangyarihan sa'yo. Huy, malaya ka na. Huwag mo nang balik-balikan yung lugar kung saan inilabas ka ng Panginoon. Only through our Lord Jesus Christ can we be saved. And praise the Lord, ginawa niya yon para sa atin. I hope na-remind ka today and mas tumatag sa faith mo. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 11, yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. This verse clearly tells us to trust God because He has His own divine timing. And sa totoo lang, kahit pilitin mong intindihin, hindi mo talaga maiintindihan ng buo. Bigla ko lang naisip, paano kaya kung noong 2012 ay nakuha namin tong negosyo na to? Siyempre, ang sarap isipin nun, lalo na bata pa kami. Pero handa kaya talaga kami? O masasayang lang? Pangalawa, kung doon kami nakapag-focus, siguro hindi ako nakapag-vlog. Siguro hindi ako nag-share ng Word of God ngayon. Hindi naging successful yung negosyo pero nailayo naman ako kay Lord. Pero syempre, nung mga panahon na yun, hindi mo nakuha pero pinaplano mo, syempre, pwede kang ma-disappoint, pwede kang ma-discourage. Katulad ng karamihan na nakikinig ngayon. Marami kayong plano, marami kayong gustong gawin, pero hindi nangyayari. Ang una nyong gawin, kilalanin nyo si Lord sa buhay nyo para malaman nyo kung ano talagang para sa inyo. At magtiwala ka. Makuha mo man o hindi, magpasalamat ka. Because we can never understand God fully. At pag nabubuhay ka para sa Kanya, hindi ibig sabihin yayaman ka. Hindi ibig sabihin, Lord, nabubuhay na ako para sa'yo, bigay mo na sa akin tong negosyo na to. Hindi po ganun yun. Pero matututunan mong maging kontento kasi si Lord lang ang mahalaga sa buhay mo. Kaya makuha mo man o hindi, okay lang. And after 13 years, 2025, nangyari kung kailan hindi na namin iniisip. At dahil binigay niya to sa amin, gagamitin na namin to para mas makilala siya na mas maraming tao. Katulad yung mga nanonood. Wala nang dahilan para gamitin pa to sa pangsariling kapakanan. This is all for the glory of God. And sana po naintindihan niyo ang mensahe ng video na to. Sabi sa Ephesians or Efeso 2 verses 8 to 9, ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki
ang sino man. Sa ganitong paraan, walang makakapagyabang na marami ako natulungan, mabait ako, ganito ako, ganyan ako. If it's about works, ang magiging kwento yan dahil ako ganito, ako ganyan, puro ako. At lalong hindi natin ma-acknowledge si Lord sa buhay natin. It is by grace, through faith, that you have been saved. It is a free gift from God. Libre. O di ba gusto natin ng libre? Lagi tayo nagpapalibre. Ito talaga libre. Tatanggapin mo na lang. Pero sa pagtanggap mo ng kaligtasan, kasabay nun ay ang pagtalikod mo sa kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit merong Fino Missions. Mission namin na ipaalam sa inyo ang salita ng Diyos. Kasi ito lang naman ang tanging paraan para maligtas ang isang tao. At para sa mga taong talagang tumanggap kay Lord, hindi mo gugustuhin makita ang iba na tumuloy sa buhay ng malayo sa Panginoon. Again, if you want to be part of this mission, just message us at ipag-pray niyo po dahil ang importante ay galing kay Jesus yung desisyon na yon. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po yung message ng video na to.